Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating mga paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay na susubok sa katatagan ng isang pusong nasugatan. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa pinakamalaking pagmamahal. Paano kung ang lunas sa pinakamadilim na kabanata ng iyong buhay ay darating sa anyo ng isang himig? Isang himig na hindi mo inaasahan mula sa isang taong hindi mo akalain. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Haran at Luningning sa Tahanang Luningning. Ang sabay-sabay na pag-iyak ng 5 sanggol ay tila isang simponya ng kalungkutan na halos bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng Villa Liwayway. Isang buwan nang walang tigil ang hagulgol na yon. Isang paalala sa bawat sandali ng kawalan na bumabalot sa malawak ngunit malamig na mansyon. Nakatayo sa may bintana ng kanyang silid, nakatanaw sa malawak na hardin na nilalamon ng dilim, si Haran Riego. Ang dating matikas at makisig na negosyante ay anino na lamang ng kanyang sarili. Gulo-gulo ang kanyang buhok, lukot ang mamahaling damit na suot, at ang kanyang mga mata ay pagod at malalim. Bunga ng isang buwang puyat at walang katapusang pighati. Sa likod niya, sa isang malaking salamin, nakikikita niya ang refleksyon ng malaking larawan na nakasabit sa dingding. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Liwayway. Ang nangiti nito sa larawan ay tila nangungutya sa kasalukuyang kalagayan niya. Huminga siya ng malalim, isang buntong hiningang puno ng bigat. Hindi ko na alam ang gagawin, mahal. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay garalgal at basag. Patawarin mo ako. Ang iyak ng mga bata ay lalo pang lumakas. Kahit ang 2 pinakamagaling na private nurse na kinuha niya ay sumusuko na. Walang magawa ang mamahaling gatas, ang mga imported na lampin, o ang mga mamahaling laruan. Ang 5 biyaya na iniwan ni Liwayway ay naging 5 munting pasakit na sumusubok sa kanyang katinuan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Elsa, ang pinakamatandang kasambahay na nagsilbi na sa pamilya Riego mula pa noon. Sir Haran, magalang nitong sabi, nandito na po yung bagong aplikante mula sa ahensya. Siya na po yung pang-6 na susubok ngayong linggo. Walang ganang lumingon si Haran. Gawin niyo ang gusto niyo, Manang. Basta't mapatahimik niyo lang sila. Maya-maya pa isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Isang dalagang nakasuot ng simpleng bestida, bahagyang nakayuko, at halatang kinakabahan. Ito si Luningning Soliman. Maliit, payat, at may mga matang sumasalamin sa hirap ng buhay, ngunit mayroon ding kakaibang kinang. Magandang gabi po. Halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Haran. Ang atensyon niya ay muling nabaling sa iyak ng mga bata sa kabilang silid. Ngunit si Luningning, sa halip na matakot o mainis sa ingay, ay tila nakarinig ng isang panawagan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng nursery. Sir, baka po pwede kong subukan? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Isang matabang na tawa ang pinakawalan ng isa sa mga nurse. Ineng, 2 linggo na kaming puyat dito. Professional kami. Kung kami nga sumuko na, ikaw pa kaya? Hindi pinansin ni Haran ang komento. Tumingin lang siya kay Luningning, isang tinging blanko at walang emosyon. Isinenyas niya ang kanyang kamay na para bang sinasabing, sige, subukan mo. Dahan-dahang pumasok si Luningning sa nursery. Lumapit siya sa 5 kuna na magkakatabi. Ang mga sanggol ay halos mamula na sa kaiiyak. Tinitigan niya ang bawat isa, ang kanyang mga mata ay napuno ng awa at pagmamahal. Huminga siya ng malalim, at pagkatapos ay isang himig ang dahan-dahang umagos mula sa kanyang mga labi. Hindi ito isang sikat na kanta. Hindi rin ito isang modernong lullaby. Ito ay isang simpleng himig, isang sinaunang oyayi mula sa probinsya. Ang kanyang boses ay hindi perpekto, ngunit ito'y tila agos ng isang malinaw na batis.
puno ng hinahon, puno ng pagmamahal. Tulog na, bunso ko, tulog na. Ang tala sa langit, bantay mo sinta. Sa unang nota pa lang, isang kakaibang bagay ang nangyari. Una, si Rafael, ang pinakamalakas umiyak, ay biglang tumigil. Ang kanyang paghikbi ay napalitan ng malalim na paghinga. Sumunod si Gabriel. Pagkatapos ay si Miguel at si Uriel. Nang kantahin ni Luningning ang ikalawang linya ng kanta, si Serafina na lang, ang bunso at pinakamaliit, ang umiiyak. Lumapit si Luningning sa kuna nito at habang patuloy sa pagkanta, marahan niyang hinaplos ang maliit na noo nito. At sa isang iglap, tumahimik din si Serafina. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Villa Liwayway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang buwan, ang dalawang nurse ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Manang Elsa ay napahawak sa kanyang bibig, nagpipigil ng hikbi. At si Haran, nakatayo lang siya sa may pintuan, parang isang estatwang hindi makagalaw. Pinapanood niya si Luningning na marahang inaayos ang kumot ng bawat anak niya. Nakita niya kung paano nito pinunasan ng dulo ng kanyang daliri ang isang butil ng luha. Sa pisngi ni Serafina, hindi makapaniwala si Haran. Ang babaeng ito, na may suot na luma at tila pagod sa biyahe, ay nagawa ang isang bagay na imposible. Sa loob lamang ng ilang minuto, binigyan siya nito ng kapayapaang isang buwan ng buwan na niyang hinahanap-hanap. Pinagmasdan niya ang dalaga, ang mahinhing anyo, ang payapang mukha habang inaawitan ng kanyang mga anak. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Liwayway, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Haran. Hindi ito lungkot, hindi ito galit, ito ay pagtataka. At sa kaibuturan ng kanyang durog na puso, isang maliit, halos hindi maramdamang kislap ng pag-asa. Mula sa pananaw ni Luningning, ang Villa Liwayway ay isang paraiso na nalunod sa kalungkutan. Sa unang araw niya, naramdaman niya ang bigat ng pighati na nakakapit sa bawat pader at muwebles ng mansyon. Ngunit para sa kanya, ang 5 munting anghel sa nursery ang tanging mahalaga. Hindi niya lubos maisip na ang isang simpleng dalaga na tulad niya, na lumaki sa bukid ng San Ilog at sanay lamang sa pag-aalaga ng mga kapatid, ay mapapadpad sa isang lugar na ganito kalaki. Subalit sa tuwing maririnig niya ang kahit kaunting ungol mula sa mga sanggol, nawawala ang lahat ng kanyang kaba. Ang tanging naiiwan ay ang isang malalim na pakiramdam ng tungkulin at pagmamahal. Mabilis na naging isang organisadong sayaw ang bawat araw ni Luningning. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw para ihanda ang 5 bote ng gatas. Bawat isa ay may tamang init. Isang maayos na sistema ang binuo niya. Habang pinapadede si Rafael, hinahanda na niya si Gabriel. Pagkatapos burpin ng isa, papalitan na niya ng lampi ng kasunod. Ang kanyang mahinhing uyayi ay naging palagi ang musika sa loob ng nursery. Isang himig na nagpapanatili ng kapayapaan sa 5 magkakapatid. Isang hapon, habang abala siya sa pagpapatulog sa mga bata, hindi niya namalayan ang tahimik na pagdating ni Haran sa may pintuan. Nakaupo si Luningning sa isang rocking chair, karga-karga si Serafina habang marahang tinatapik ang likod nito. Kinakausap niya ang sanggol na para bang naiintindihan siya nito. Alam mo ba, Serafina, bulong niya, ang pangalan mo ay parang pangalan ng isang anghel. Siguro nga isa kang anghel na pinadala para bantayan ang daddy mo. Mahina siyang tumawa. Kayo ng mga kuya mo, kaya dapat maging mabait kayo palagi, ha? Mula sa kinatatayuan, pinagmamasdan ni Haran ang eksena. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Luningning. Nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata nito para sa mga anak na hindi naman nito kadugo. At sa sandaling iyon, isang bagay na matagal nang nawala ang muling lumitaw. Isang munting mamuang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi ito isang malaking ngiti,
Ngunit sapat na yon para magdala ng kaunting liwanag sa madilim na aura ng lalaki. Nahuli siya ni Luningning na nakatingin at ang ngiting iyon ay dagliring naglaho na palitan ng dati nitong formal na ekspresyon. Ngunit nakita yon ni Luningning. At sa puso niya, isang butil ng tuwa ang sumibol. Ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, isang nagniningning na itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng tila modelo sa isang mamahaling magasin. Siya si Dr. Marikit Valderrama. Suot ang isang eleganteng puting bestida at may perpektong ayos na buhok. Naglakad siya papasok na para bang pag-aari niya ang lugar. Naabutan niya si Luningning sa sala. Karga si Miguel habang pinupunasan ng bimpo. Ngumiti si Marikit. Isang ngiting matamis, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. May kakaibang talim sa mga mata nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "So you must be the new help," sabi ni Marikit, ang boses ay sopistikada. "I'm Dr. Valderrama, a very close family friend, at ako ang personal physician ng mga bata." "Luningning po, ma'am," magalang na sagot ni Luningning, bahagyang yumukod. "I see," sabi ni Marikit, ang tingin ay nasa paraan ng pag-aalaga ni Luningning. "That traditional humming you do, it's quaint. But babies need more structured auditory stimulation for their cognitive development. And this cloth?" Dagdag pa niya, "tinuturo ang lampin. Is it properly sterilized? Germs can be very harmful." Bawat salita ni Marikit ay tila isang patagong insulto, isang paraan para iparamdam kay Luningning na siya ay isang hamak na probinsyana lamang na walang alam sa siyentipikong pag-aalaga. Ngunit hindi nagpatinag si Luningning. "Opo, ma'am. Lahat po ng gamit nila ay pinapakuluan ko muna. At ang kanta po, iyon po ang nagpapatulog sa kanila." Mahinahon niyang sagot. Dumating si Haran at masayang binati si Marikit. "Marikit, you're here. Kamusta?" Agad na nagbago ang aura ni Marikit. Naging malambing ito at puno ng pag-aalala. "Haran, of course. I just came to check on you and the kids. I'm glad you found someone reliable." Ang huling salita ay binigkas niya habang pasulyap na tinitingnan si Luningning. Nag-usap ang dalawa sa isang sulok. Si Luningning naman, naramdaman na hindi siya kabilang doon, ay tahimik na nagpaalam para ibalik ang sanggol sa nursery. Habang paakyat siya ng hagdan, naririnig niya ang boses ni Marikit. Mahina, ngunit malinaw. "Mukha siyang mahusay, Haran, pero mag-ingat ka." Ang mga taong mukhang simple ay kadalasan siyang may pinakamalaking ambisyon. Natigilan si Luningning sa hagdan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang sinag ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay tila biglang natabunan ng isang madilim na ulap. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang laban niya sa Villa Liwayway ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng mga bata. Ang mga salitang binitiwan ni Marikit ay nag-iwan ng isang maliit, ngunit matalim na tinik sa isipan ni Haran. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang tinik na iyon ay natatabunan ng hindi maikakailang kapayapaan na hatid ni Luningning sa Villa Liwayway. Ang dating nakabibinging iyak ay napalitan ng mahinhing ungol ng mga sanggol na busog sa gatas at pag-aaruga. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay unti-unting nagkakaroon ng init. Nagsimulang obserbahan ni Haran ang dalaga, hindi na bilang isang simpleng katulong, kundi bilang isang presensyang dahan-dahang nagiging sentro ng kanilang tahanan. Madalas niya itong natatagpuan na hindi lang nag-aalaga sa mga bata, kundi gumagawa ng mga maliliit na bagay na nagpapakita ng tunay na malasakit. Isang gabi, pagod mula sa trabaho, dumaan siya sa nursery. Inaasahan niyang madadatnan si Luningning na nagpapatulog sa mga bata. Ngunit sa halip, nakita niya itong nakaupo sa sahig sa ilalim ng isang maliit na ilaw, abala sa pananahi.
Sa kamay nito ay isang maliit at lumang laruang kuneho na gawa sa tela. Isa sa mga unang regalong binili ni Liwayway para sa kanilang mga anak, na bahagyang nasira dahil sa kaluman. Tahimik siyang lumapit. "Anong ginagawa mo?" Bahagyang nagulat si Luningning. "Sir Haran, pasensya na po. Nakita ko lang po itong nakatago. Sayang naman po kung itatapon, kaya tinatahi ko po yung punit." Tinitigan ni Haran ang laruan. Naalala niya ang araw na binili iyon ni Liwayway, ang excitement sa mga mata nito habang iniisip ang mga anak na hindi na niya nakita. Dati, ang mga alaalang tulad nito ay nagdudulot ng matinding kirot. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang maingat na mga daliri ni Luningning na naghihilom sa nasirang laruan, ang kirot ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pasasalamat. Umupo siya sa isang silya malapit dito. "Mahal na mahal ni Liwayway ang kunehong yan," sabi niya. Ang boses ay mahina. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan ng asawa sa harap ni Luningning nang hindi nababasag ang boses. Sabi niya, ito raw ang magiging unang kaibigan ng mga anak namin. Tumingin sa kanya si Luningning. Ang mga mata ay puno ng simpatya. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya. At sa katahimikang yon, naramdaman ni Haran ang isang espasyo kung saan ligtas siyang magbahagi ng kanyang nakaraan. Nagkwento siya tungkol sa mga pangarap nila ni Liwayway, mga masasayang sandali na matagal na niyang ikinulong sa kanyang isipan. At si Luningning ay nanatiling tagapakinig, isang tahimik na angkla sa gitna ng unos ng kanyang mga alaala. Ang koneksyong yon ay lalong lumalim isang linggo pagkatapos. Hating gabi na, nang magising si Haran sa isang mahinang iyak na hindi pamilyar. Nagmamadali siyang pumunta sa nursery at naabutan si Luningning na karga-karga si Uriel na tila hindi mapakali at mainit ang pakiramdam. "Nilalagnat po siya, sir," sabi ni Luningning, baka sa muka ang pag-aalala. Agad na kumilos ang kaba sa dibdib ni Haran. "Tatawag ako ng doktor." "Sir, sandali po," pigil ni Luningning. Ang boses ay mahinahon. "Sinukat ko na po ang lagnat niya. Hindi naman po ganoon kataas. Baka po dahil lang sa bakuna niya kahapon. Subukan po muna natin siyang punasan ng maligamgam na tubig." Mayroong awtoridad at katiyakan sa boses ni Luningning na nagpakalma kay Haran. Magkasama silang kumilos sa loob ng tahimik na silid. Si Haran ang kumukuha ng maligamgam na tubig, habang si Luningning naman ang maingat na nagpupunas sa maliit na katawan ni Uriel. Sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, ang kanilang mga galaw ay tila isang sayaw na walang salita. Ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit sa tuwing inaabot ni Haran ang bimpo. Ang kanilang mga mata ay nagkakasalubong sa tuwing tinitingnan nila ang kalagayan ng bata. Sa mga sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Sila ay dalawang taong nagkakaisa sa iisang layunin, ang kapakanan ng isang munting anghel. Madaling araw na nang bumaba ang lagnat ni Uriel at tuluyan itong nakatulog ng mahimbing sa mga braso ni Luningning. Pagod ngunit gumaan ang pakiramdam, napasandal si Haran sa pader. Pinanood niya si Luningning na maingat na inilapag ang bata sa kuna. Ang pagsikat ng araw ay nagsisimula nang magpinta ng kulay kahel sa bintana. "Salamat, Luningning," sabi ni Haran. Ang boses ay halos pabulong sa katahimikan. Lumingon ito sa kanya. Isang maliit na ngangiti ang nasa mga labi. "Trabaho ko po yun, sir," umiling si Haran. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Hindi. Salamat talaga. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kapayapaan." Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Luningning. Isang kislap ng pagkaunawa, ng kilig at ng pag-asa. Bago pa man siya makasagot, marahas na siyang tumalikod at lumabas ng silid para bigyan sila ng privacy. Naiwan si Haran na nakatayo roon,
pinapanood ang pinto kung saan ito nawala. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Sa pagkakataong ito, mas matagal at mas totoo. Ngunit sa hindi kalayuan, sa isang madilim na silid, ang eksenang yon ay hindi pribado. Sa isang malaking monitor, pinapanood ni Dr. Marikit Valderrama ang replay mula sa hidden camera sa nursery. Nakikita niya ang bawat tingin, bawat pagdikit ng kamay, bawat ngiti. Nakikita niya ang kapayapaan sa mukha ni Haran. Isang kapayapaan na dapat ay siya ang nagbibigay. Ang kanyang perpektong nalagyan ng cutics na mga kuko ay bumaon sa braso ng kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang panga ay nagtiim at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at paninibugho. Ang isang hamak na probinsyana ay unti-unting winawasak ang kanyang mga plano at hindi niya yon papayagan. Para kay Dr. Marikit Valderrama, ang pag-ibig ay isang laro ng diskarte. At sa larong ito, kinamumuhian niyang matalo. Habang nakaupo sa kanyang malambot na leather swivel chair sa loob ng kanyang modernong klinika, muli niyang pinanood ang recording mula sa kamera sa nursery. Ang eksena kung saan magkasamang inalagaan ni Haran at ng hamak na katulong na iyon ng bata. Ang eksena kung saan ngumiti si Haran, isang totoong ngiti na matagal na niyang hindi nakikita, isang ngasang ngiting para dapat sa kanya, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kapayapaan, bulong niya sa sarili habang pinipindot ang delete sa video file. Ibibigay ko sa iyo ang kapayapaang hinahanap mo, Haran. Ang kapayapaan na ako lang ang makapagbibigay. Ang plano ni Marikit ay hindi isang biglaang pag-atake. Ito ay isang dahan-dahang paglalason. Hindi kailangang isang malaking dagok. Sapat na ang maliliit na lamat sa tiwala. Sunod-sunod na pagdududa hanggang sa ang pundasyong sinisimulan ni Luningning ay tuluyang gumuho at alam niya kung saan magsisimula. Sa mga bagay na mahalaga, kay Liwayway, kinahapunan, muli siyang bumisita sa Villa Liwayway. Dala-dala ang isang basket ng prutas at ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Naabutan niya si Luningning sa sala. Maingat na nililinis ang isang set ng maliliit na porselanang music box. Ang mga ito ay regalo mula sa matalik na kaibigan ni Liwayway sa ibang bansa. Isang kahon para sa bawat bata na may kanya-kanyang disenyo. Isang bagay na napakahalaga para kay Haran. Oh, hello there, Luningning! Bati ni Marikit, ang boses ay parang pulot. Ang sipag mo naman, hayaan mo, tutulungan na kita. Bago pa man makatanggi si Luningning, kumuha na si Marikit ng pamunas at lumapit. You know, these are very delicate. Galing pa ito sa Austria. Sabi niya, habang pinupunasan ng isang kahon. Liwayway loved these so much. Mayroong pagbabanta sa tono ni Marikit na nagpakaba kay Luningning. Mas lalo niyang iningatan ang paghawak sa music box na para kay Serafina, ang pinakamaliit at pinakadelikado sa lahat. Mag-iingat ka dyan, Hija, sabi ni Marikit. Lumapit pa ito sa kanya. Baka mabitawan mo. At sa isang iglap, sa pagkukunwaring aabuti ng isa pang pamunas, bahagyang sinagi ng siko ni Marikit ang braso ni Luningning. Isang matinis na tunog ng nababasag na porselana ang pumuno sa tahimik na sala. Crash! Ang music box ni Serafina ay naging maliliit na piraso sa marmol na sahig. Nanlaki ang mga mata ni Luningning sa gulat at takot. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Agad na umarte si Marikit. Oh my God! I'm so sorry. Naku, pasensya na. Nasagi ba kita? Hala, Luningning, ayos ka lang? Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na kislap ng tagumpay. Siguro pagod ka lang sa magdamag na pagbabantay kay Uriel, kaya medyo nanginginig ang kamay mo? It's okay. Ako ang magpapaliwanag kay Haran. Bawat salita ay isang patak ng lason, maingat na idinisenyo para ituro ang sisi kay Luningning
nang hindi halata. Sakto namang bumaba si Haran na naalarma sa ingay. Ang una niyang nakita ay ang nagkalat na piraso ng basag na porselana sa sahig at ang namumutlang mukha ni Luningning. "Anong nangyari dito?" tanong niya. Ang boses ay may bahid ng inis. Agad na lumapit si Marikit. "Haran, it was an accident. Kasalanan ko. I think I startled her while she was cleaning. It's my fault." "Hindi po, sir." Mabilis na sabi ni Luningning. Nanginginig ang boses. "Ako po ang may hawak. Kasalanan ko po. Patawad po." Tumingin si Haran mula sa basag na laruan patungo sa mukha ni Luningning at pagkatapos ay kay Marikit. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luningning at ang sobrang pag-arte ni Marikit. "Aksidente lang yon, Marikit. It's just a thing," sabi ni Haran. Ang tono ay mas malamig kaysa sa inaasahan ni Marikit. Lumapit siya kay Luningning. "Okay ka lang? Huwag mo nang isipin yan. Ipapalinis ko na lang kay Manang Elsa." Isang maliit na away ang namuo. "But Haran, that was from Liwayway's best friend. Napaka-espesyal niyan," giit ni Marikit. "And it was an accident," sagot ni Haran. Ang pasensya ay unti-unti nang nauubos. "Stop making her feel worse." Tinalikuran niya ang dalawa at umakyat pabalik sa kanyang opisina. Ngunit ang butil ng pagdududa ay naitanim na. Isang mahalagang bagay ang nasira sa ilalim ng pag-aalaga ni Luningning. Naiwan sa sala si Marikit. Ang matamis na ngiti ay naglaho, napalitan ng isang mapanganib na itsura. Hindi eksaktong umayon sa plano niya ang lahat. Ipinagtanggol pa rin ni Haran ang katulong. Kailangan niyang dagdagan ng puwersa. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Pagkaalis niya sa mansyon, umupo siya sa loob ng kanyang kotse. Kinuha niya hindi ang kanyang mamahaling telepono, kundi isang luma, mumurahing burner phone mula sa glove compartment. Nag-type siya ng isang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at desidido. To her own number. From burner phone number. "Message, Madam. Okay pa rin ang plano. Mukhang malapit nang kumagat sa pain ng matanda. Dagdagan ko lang ang diskarte." Pinindot niya ang send. Ilang segundo lang, tumunog ang kanyang personal na telepono. Tiningnan niya ang mensahe na para bang ngayon niya lang ito nabasa. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang lamat ay nagawa na. Ngayon, sisimulan na niya itong basagin ng tuluyan. Ang insidente sa music box ay nag-iwan ng isang malamig na agwat sa pagitan ni Haran at Luningning. Hindi na siya kusang nagbabahagi ng mga kwento. Ang mga pag-uusap nila ay naging limitado na lamang sa mga pangangailangan ng mga bata. Araw-araw, nararamdaman ni Haran ang isang maliit na pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nila. At isang bahagi niya ang nagsisisi sa naging reaksyon niya. Alam niyang aksidente lang ang nangyari, ngunit hindi niya maalis sa isip ang katotohanang isang mahalagang alaala ni Liwayway ang nawasak sa kamay ni Luningning. Ang laso na ibinulong ni Marikit na baka may mas malaking ambisyon ang dalaga ay nagsimulang kumalat ng dahan-dahan sa kanyang isipan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Luningning mula sa kusina. Kausap ang isa pang kasambahay, si Dinah. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangungusap ang pumukaw sa kanyang atensyon. "Naku, Ning, para kang may mahika," sabi ni Dinah, namamangha. "Yang kanta mo, pambihira talaga. Ano bang klaseng kanta yan? Parang ngayon ko lang narinig." Narinig ni Haran ang isang mahinang tawa mula kay Luningning. "Hindi po ito sikat, Ate Dinah. Isa po itong oyay. Sa amin sa probinsya, lahat po yata ng nanay sa San Ilog, yan ang kinakanta sa mga anak nila para makatulog." San Ilog. Ang pangalan ng lugar ay tila isang malakas na kulog na iumanig sa buong pagkatao ni Haran. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader. Ang isip niya
ay naglakbay pabalik sa nakaraan. San Ilog, iyon din ang probinsya ni Liwayway. Isang pira-pirasong alaala ang biglang bumalik sa kanya, malinaw, na parang kahapon lang nangyari. Noong mga huling buwan ng pagbubuntis ni Liwayway, habang nakahiga ito sa kama at hinihimas ang malaking tiyan, mayroon itong isang himig na palaging hinihimas. Isang himig na simple at walang liriko, basta't isang payapang melodiya. Hindi niya ito pinansin noon, inakalang isa lang ito sa mga kantang naririnig nito sa radyo. Ngayon, sa kanyang isipan, ang himig na yon ay dahan-dahang nagkaroon ng mga salita. Ang mga salitang kinakanta ni Luningning. Tulog na, bunso ko, tulog na. Ang tala sa langit, bantay mo sinta. Napapikit si Haran ng mariin. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi ito mahika. Hindi ito isang simpleng himig. Ang kantang iyon. Ang kantang iyon ang nag-uugnay sa lahat. Ang mga anak niya, sa sinapupunan pa lamang, ay naririnig na ang kantang iyon mula sa kanilang ina. Iyon ang dahilan kung bakit sila tumatahan. Hindi dahil sa boses ni Luningning, kundi dahil sa alaalang dala ng himig na yon, ang alaala ng kanilang ina. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pagkakataon ay masyadong perpekto. Isang dalaga mula sa parehong probinsya na alam ang parehong kanta ay biglang dumating sa kanyang buhay sa panahong pinakakailangan niya. Tama kaya si Marikit? Isa ba itong kalkuladong plano? Pero habang iniisip niya iyon, isa pang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Luningning na puno ng sinserong pag-aalala habang nilalagnat si Uriel. Ang maingat niyang pagtahi sa sirang laruan, ang paraan ng pakikipag-usap niya sa mga bata na para bang sarili niyang mga anak. Hindi yon kayang pekein. Ang kabaitan na nakikita niya ay masyadong totoo. Gulo ang isip, naglakad siya papunta sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang lamesa at binuksan ang drawer. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga lumang litrato. Sa ilalim ng mga ito ay isang sobre. Ito ang application form ni Luningning mula sa ahensya. Tiningnan niya ang mga detalye. Pangalan, Luningning Soliman. Edad, 22. Probinsya, San Ilog. Walang nakasulat na anumang koneksyon kay Liwayway o sa pamilya nito. Pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng character references, may isang pangalan, Gieng Adelaida Cruz. Tumaas ang kilay ni Haran. Si Aling Adelaida ay ang dating labandera ng pamilya ni Liwayway sa probinsya. Isang taong pinagkakatiwalaan nito ng husto. Ang pagdududa at pag-asa ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Posible bang inirekomenda siya? Pero bakit hindi sinabi sa kanya? Tinitigan niya ang pader, kung saan nakasabit ang isang malaking larawan nilang dalawa ni Liwayway. Kuha noong kanilang kasal. Tila nangungusap ang mga mata nito. Ano ba ito, mahal? Bulong niya sa kawalan. Isa ba siyang biyaya o isang babala? Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya sa bintana ang hardin. Nandoon si Luningning, itinutulak ang isang stroller kung saan mahimbing na natutulog ang isa sa mga bata. Ang hangin ay marahang naglalaro sa kanyang buhok. Mula sa malayo, mukha siyang ordinaryo. Simple. Ngunit para kay Haran, hindi na. Ang babaeng iyon ay hindi na isang simpleng katulong. Siya ay isang misteryo, isang palaisipan na nag-uugnay sa kanyang masakit na nakaraan at sa kanyang nakakatakot na hinaharap. Ang pagtuklas na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng kalinawan. Sa halip, mas lalo pa siyang itinulak nito sa isang dagat ng kalituhan. Natatakot siyang magtiwala, pero mas natatakot siyang isipin na baka palayain niya ang tanging himig na nagpatahimik sa unos sa loob ng kanyang puso. Mula sa pananaw ni Luningning, ang Villa Liwayway ay naging isang lugar ng mga nagbabagong anino. Ang dating amo
na unti-unti nang nagpapakita ng init ay biglang nanlamig. Ang mga mata ni Haran na minsay tumitingin sa kanya nang may pasasalamat ay napalitan ng isang mapanuring tingin na para bang sinusukat ang bawat galaw niya. Nararamdaman niya ito sa almusal kapag tahimik lang itong kumakain at umiiwas sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya ito sa hapon kapag dumadaan ito sa nursery at isang formal na, "Kamusta ang mga bata?" na lang ang sinasabi bago mabilis na umalis. Ang bawat araw ay isang pagtapak sa maninipis na yelo at hindi alam ni Luningning kung ano ang nagawa niyang mali. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga sanggol. Sa kanilang mga walang muwang na ngiti at mahigpit na kapit sa kanyang daliri, doon niya natatagpuan ang lakas. Isang gabi, naisipan niyang subukang basagin ang yelo. Alam niyang paborito ni Haran ang adobong manok sa gata, isang lutuin na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Naglaan siya ng oras para lutuin ito ng perpekto, umaasang sa pamamagitan ng isang pamilyar na lasa. Maibabalik niya kahit kaunti ang init sa pagitan nila. Inihain niya ang hapunan na nang may kaba sa dibdib. Umupo si Haran sa lamesa, tiningnan ang pagkain, ngunit walang sinabi. Kumuha ito ng isang maliit na serving, kumain ng mabilis at tahimik, at pagkatapos ay tumayo. "Salamat sa hapunan," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. "May tatapusin pa ako sa opisina." Naiwan si Luningning sa malaking dining room, nakatingin sa halos hindi nabawasang pagkain. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak, ngunit ang kirot sa kanyang puso ay hindi maikakaila. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang opisina, si Haran ay hindi nagtatrabaho. Nakatayo siya sa bintana, nakatingin sa kawalan. Ang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang lasa ng adobo ay pamilyar. Ito ang paborito niyang ulam na niluluto ni Liwayway. Pati ba ito? Alam din ni Luningning, isa na namang pagkakataon o isang kalkuladong galaw para makuha ang loob niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Marikit. "Hello?" Sagot niya. "Haran, napatawag lang ako," sabi ni Marikit sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "I heard from one of the maids na medyo distant ka raw lately. Is everything okay?" Bumuntong hininga si Haran. "Naguguluhan lang ako, Marikit." "Tungkol ba saan? Sa kanya ba?" Hindi sumagot si Haran, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. "Haran, makinig ka," sabi ni Marikit. Ang boses ay bumaba, tila nagbabahagi ng isang sikreto. "Hindi ko sinasabing masama siyang tao, pero isipin mo, hindi ba't masyadong perpekto ang lahat? Dumating siya mula sa parehong probinsya ni Liwayway. Alam niya ang oyayi na kinakanta ni Liwayway. Ngayon, pati ang paborito mong ulam, alam din niya. Haran, walang ganyang klaseng coincidence." Ang bawat salita ni Marikit ay parang patak ng gasolina sa nagsisimula pa lang na apoy ng pagdududa sa puso ni Haran. "Ano bang gusto mong sabihin?" tanong ni Haran, kahit alam na niya ang sagot. "Ang gusto kong sabihin ay, mag-ingat ka. Baka may nag-research tungkol sa'yo. Baka may nagplano ng lahat ng ito. Baka ginagamit niya ang kahinaan mo, ang pagmamahal mo kay Liwayway, para makuha ang gusto niya. Look, I'm just worried about you and the kids." Ang pag-uusap na yon ay nag-iwan kay Haran na mas lalo pang gulong-gulo. Gusto niyang maniwala sa kabaitang nakikita niya kay Luningning, ngunit ang mga ebidensya na inilatag ni Marikit ay masyadong lohikal, masyadong kapani-paniwala para sa isang isipang nababalot pa rin ng pighati at kawalan ng tiwala. Sa labas ng opisina, sa may pasilyo, narinig ni Luningning ang mga huling salita ng pag-uusap nila. Hindi niya narinig ang buong konteksto, ngunit sapat na ang kanyang narinig para madurog ang kanyang puso. Baka ginagamit niya ang kahinaan mo.
para makuha ang gusto niya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga tuhod niya ay biglang nanghina. Iyon pala ang iniisip ni Sir Haran sa kanya. Isang manggagamit, isang oportunista. Tahimik siyang tumalikod at bumalik sa nursery. Niyakap niya ang sarili habang nakatingin sa 5 natutulog na anghel. Sila na lang ang natitirang dahilan kung bakit siya nananatili. Ngunit hanggang kailan niya kakayaning manatili sa isang lugar kung saan ang bawat kilos niya ay tinitingnan ng may pagdududa? Hanggang kailan niya kayang magbigay ng pagmamahal sa isang tahanan kung saan ang amo nito ay tingin sa kanya'y isang manloloko? Samantala, si Haran ay nakatingin sa kanyang mga anak na natutulog sa crib monitor. Mahimbing, payapa. Isang kapayapaang siluningning lang ang nakapagbigay. Ang puso niya ay nahahati. Ang isip niya ay naniniwala sa luhika ni Marikit. Ngunit ang puso niya ay nakakaramdam ng koneksyon kay Luningning. Alin ang paniniwalaan niya? Ang mga salitang puno ng luhika ng isang matagal ng kaibigan o ang himig ng isang estranghero na nagpatahimik sa pinakamalakas na unos ng kanyang buhay? May mga araw na ang bigat ng nakaraan ay mas matindi kaysa sa kasalukuyan. At para kay Haran Riego, ang araw na yon ay ang unang anibersaryo ng kamatayan ni Liwayway. Isang taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Tila isang bukas na sugat na muling dinidilaan ng alat ng alaala. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina buong araw. Walang trabaho, walang tawag. Tanging siya, ang isang bote ng mamahaling alak at ang mga multo ng kahapon. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya kay Liwayway. Ang paborito nitong libro na nakapatong pa rin sa estante. Ang tawa nito na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa 4 na sulok ng silid. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katahimikan. Isang katahimikang hindi na mapupunan ni numan. Habang papalalim ang gabi, papalalim din ang kanyang pagkalunod sa pighati at alak. Ang mga duda na itinanim ni Marikit ay nagsimulang yumabong at mamunga sa kanyang isipan. Ang mukha ni Luningning na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay naging simbolo ng isang posibleng panlilinlang. Bawat kabaitan nito ay tila isang kalkuladong galaw. Bawat ngiti ay tila isang maskara. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bumukas ang pinto. Pumasok si Marikit, hindi bilang isang doktora, kundi bilang isang kaibigan na nag-aalala. Ang kanyang muka ay maingat na inayos para magpakita ng simpatya. Haran, mahina niyang sabi. Lumalapit. I knew I'd find you here. Hindi ka dapat nag-iisa sa araw na to. Hindi umimik si Haran. Nagpatuloy lang siya sa pagsasali ng alak sa kanyang baso. Umupo si Marikit sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Alam kong mahirap, at lalo pang nagiging mahirap kapag hindi mo alam kung sino ang tunay na kakampi mo. Iyon na ang hudyat. Tumingin si Haran sa kanya. Ang mga mata ay namumula sa alak at pighati. Marikit, please. Not tonight. I have to, Haran. Sabi ni Marikit. Ang boses ay nanginginig na para bang napipilitan lang siyang gawin ito. Dahil kung hindi, hahayaan kitang masaktan. At hindi ko kayang makita yon. Maingat niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lamesa at itinulak papalapit kay Haran. Ayokong ipakita to sa'yo, sabi niya, halos pabulong. Pero kailangan mo itong makita. Para sa'yo. Para sa mga bata. Nakatitig lang si Haran sa telepono. Isang bahagi niya ang gustong itulak ito palayo. Ngunit mas malakas ang bahaging gustong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang telepono. Ang nasa screen ay isang serye ng text messages mula sa isang hindi rehistradong numero patungo sa isang contact na pinangalanang Madam M. Halatang si Marikit. Unknown number? Madam, okay pa rin ang plano.
Mukhang malapit nang kumagat sa pay ng matanda. Dagdagan ko lang ang diskarte. Unknown number, effective. Yung pagluto ko ng paborito niya. Konting kembot na lang, akin na ang lahat. Unknown number. Huwag kayong mag-alala, madam. Sa oras na makuha ko ang tiwala niya, sisiguraduhin kong sa atin mapupunta ang mana ng mga bata. Hati tayo. Tulad ng napag-usapan, bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Haran. Bawat pangungusap ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang oyayi, ang probinsya, ang adobong manok, ang lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Ang sakit ng pagkawala ni Liwayway, ang bigat ng pagiging isang ama. At ngayon, ang pait ng isang napakalaking panloloko. Lahat ay nagsama-sama at sumabog sa loob niya bilang isang bulkan ng nag-aapoy na galit. Sino? Sino ang nagpapadala nito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Nag-aalangang sumagot si Marikit. Haran, I'm not sure. Pero, yung burner phone kung saan galing ang mga mensahe, nakita ko sa mga gamit ni Luningning nang minsan akong pumasok sa kwarto niya para mag-iwan ng vitamins para sa mga bata. Isang kasinungalingan, isang perpektong pagkakabuo ng kasinungalingan. Tumayo si Haran. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bigla niyang ibinato sa pader. Crash! Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng lungkot, ay ngayon ay nagliliyab sa galit at pagkamuhi. Ang lahat ng kabaitan at pasasalamat na naramdaman niya para kay Luningning ay naglaho, napalitan ng isang matinding pagnanais na parusahan ang babaeng naglakas loob na gamitin ang alaala ng kanyang asawa para sa pansariling interes. Nasaan siya? Anggil niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Ang lalaking nalulunod sa pighati ay wala na. Ang nasa harapan ni Marikit ngayon ay isang hayop na nasugatan, naghahanap ng sinumang masisila. At alam na alam ni Marikit kung sino ang target nito. Kasabay ng pagpatak ng malakas na ulan sa labas ay ang namumuong unos sa loob ng Villa Liwayway. Natagpuan ni Haran si Luningning sa nursery, kung saan ito palaging naroroon. Nakaupo ito sa rocking chair, inaayos ang mga damit ng mga sanggol na bagong laba, habang mahinang humuhuni ng pamilyar na oyayi. Ang payapang eksenang ito, na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ay ngayon ni tila isang insulto. Luningning. Ang boses ni Haran ay malamig at matigas, na para bang yelo. Napalingon ng dalaga at ang munting ng ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho nang makita ang itsura ng kanyang amo. Nakatayo ito sa may pintuan, ang muka ay isang maskara ng galit, ang mga mata ay nag-aapoy. Sa likod nito, nakatayo si Marikit na may ekspresyon ng isang nag-aalalang tagamasid. Sir Haran, may problema po ba? Tanong ni Luningning, dahan-dahang tumatayo. Ang kaba ay mabilis na kumakalat sa kanyang dibdib. Naglakad si Haran papasok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya sa harap mismo ni Luningning. Napakataas, nangingibabaw. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Po, hindi ko po maintindihan. Ang sabi ko, magkano ang bayad sa'yo para sa lahat ng ito? Patuloy ni Haran. Ang pag-arte mo, ang pagkukunwari mong mabait, ang paggamit mo sa mga anak ko, at sa alaala ng asawa ko. Magkano ang halaga ng pagtataksil mo? Gulat at sakit ang gumuhit sa mukha ni Luningning. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Haran. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw niya, ang kanyang boses ay dumagundong sa loob ng silid. Ginising ang ilang mga sanggol na nagsimulang umungol. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang makapal na sobre ng pera, ang sweldo ni Luningning para sa susunod na 6 na buwan. Ibinato niya iyon sa mukha ng dalaga. Ang mga papel na pera
ay nagkalat sa sahig, isang maruming kalat sa malinis na nursery. Iyan ba ang gusto mo? Angil niya, ang kanyang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo sa mukha ni Luningning. Pera? Pwes, kunin mo. Kunin mo lahat at umalis ka sa pamamahay ko. Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Luningning. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sir Haran, nakikiusap po ako. Wala po akong ginagawang masama. Hindi ko po kayo naiintindihan. Umalis ka na! Sigaw ni Haran. Itinuturo ang pinto. Sa isang sulok, nagsimulang umiyak ng malakas si Serafina na sinundan ng kanyang mga kapatid. Ang payapang silid ay muling naging isang lugar ng kaguluhan. Automatikong humakbang si Luningning papalapit sa mga kuna. Ngunit hinarang siya ng braso ni Haran. Huwag na huwag mong hahawakan ang mga anak ko. Ang pagbabawal na yon ang pinakamasakit sa lahat. Napaluhod si Luningning sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Haran. Sir Haran, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya ang boses ay basag na. Kahit ano pong parusa, tatanggapin ko. Huwag niyo lang po akong ilayo sa mga bata. Kailangan po nila ako. Sir, parang awa niyo na. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila lang hangin sa pandinig ni Haran. Ang nakikita niya lang ay ang isang taksil, isang ahas na nagkunwaring isang maamong tupa. Walang awa. Tinanggal niya ang kamay ni Luningning sa kanyang pantalon. Guards! Sigaw niya. Dalhin niyo ang babaeng ito palabas. Siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa lugar na ito. 2 security guard ang mabilis na pumasok. Magalang ngunit may puwersa nilang itinatayo si Luningning. Hindi na siya nanlaban. Ang kanyang katawan ay tila nawalan na ng lakas. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Haran. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabing sakit at pagkalito. Bago siya kinaladkad palabas ng silid. Habang dinadaan siya sa pasilyo, nakita niya si Marikit na nakasandal sa pader. Isang munting, halos hindi makitang nangiti ng tagumpay ang nasa mga labi. Itinulak siya ng mga guard palabas ng mansyon sa gitna ng rumaragasang ulan. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa suot niyang damit. Ang pinto ng Villa Liwayway ay isinara sa kanyang likuran. Isang malakas na kalabog na nagsasara rin sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo si Luningning sa gitna ng ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Gumuho siya sa basang kalsada, ang kanyang hagulgol ay kasabay ng pagbuhos ng langit. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng nursery, nakatayo si Haran. Ang paligid niya ay napuno ng malakas na pag-iyak ng 5 sanggol. Isang ingay na mas malakas at mas masakit kaysa dati. Nakuha niya ang gusto niya. Pinalayas niya ang taksil. Ngunit sa pag-alis nito, hindi kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang naramdaman niya ay isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang puso. Isang nakakatakot na pag-iisa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng yak ng kanyang mga anak, naramdaman ni Haran na hindi lang isang katulong ang kanyang pinalayas. Baka isang pagkakamali ang kanyang nagawa. Isang napakalaking pagkakamali. Ang sumunod na linggo sa Villa Liwayway ay isang pagbabalik sa impyerno. Ang kapayapaang panandaliang namayani ay naglaho na parang bula. Ang iyak ng 5 sanggol ay walang tigil. Mas malakas, tila naghahanap, tila nananawagan sa isang presensyang biglang nawala. Nagpalit-palit ng mga yaya si Haran, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagpatahan sa magkakapatid. Si Haran mismo ay isang buhay na patay. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-inom sa loob ng kanyang opisina. Sinusubukang lunurin ang nagsusumigaw na boses sa kanyang isipan. Isang boses na paulit-ulit na nagsasabing, nagkamali siya. Ang imahe ni Luningning na nakaluhod at nagmamakaawa sa gitna ng ulan ay isang multong hindi siya tinitigilan. Isang gabi, ang impyerno ay lalong uminit. Si Serafina
Ang bunso at pinakamahina sa lahat ay biglang nilagnat ng mataas. Ang kanyang pag-iyak ay mahina at hirap na mas lalong nagpunit sa puso ni Haran. Dinala nila ito sa pinakamagaling na doktor, ngunit kahit ang gamot ay tila walang epekto. Viral infection, sabi ng doktor. Pero ang matinding stress at paghahanap sa kanyang caregiver ay maaaring nagpapahina sa kanyang immune system. Kailangan niya ng pamilyar na aruga, isang bagay na magpapakalma sa kanya. Desperado, bumalik si Haran sa mansyon. Pumasok siya sa dating silid ni Liwayway, isang lugar na iniiwasan niya sa loob ng 1 taon. Nagbabaka sakali siyang may makikitang bagay, isang kumot, isang damit. Kahit anong may amoy ni Liwayway na maaaring makapagpakalma kay Serafina. Habang naghahalongkat siya sa aparador, isang bagay ang nahulog mula sa isang lumang kahon, isang tablet. Ang lumang tablet ni Liwayway na hindi na nito nagamit mula nang magkasakit. Naalala niya kung gaano ito kahilig gamitin noon para magsulat, magbasa, mag-journal. Kinuha niya ito, pinunasan ng alikabok, at sinubukang buksan. Nag-prompt ito para sa isang password. Sinubukan niya ang pangalan niya, ang mga pangalan ng bata, ngunit walang gumana. Nang malapit na siyang sumuko, isang petsa ang pumasok sa kanyang isipan, ang araw ng kanilang kasal. 0 to 18. Dahan-dahan niyang itinaype ang mga numero. Click. Bumukas ang tablet. Ang laman nito ay mga ordinaryong app at mga lumang litrato. Ngunit sa isang folder na pinangalanang recipes, may isang file na kakaiba ang pangalan. My Daily Bread. Hindi ito isang recipe. Nang buksan niya ito, isang dokumento na puno ng text ang lumitaw. Ito ay isang talaarawan. Ang mga huling salita ni Liwayway. Nanginginig ang mga kamay. Sinimulan niyang basahin. Ang mga unang entry ay masaya, puno ng pag-asa tungkol sa kanilang mga anak. Ngunit habang tumatagal, ang tono ay nagiging puno ng pag-aalala. October 12. Bumalik na naman si Marikit para dalhan ako ng special vitamins. Sabi niya, galing pa raw sa abroad, pero may kakaibang lasa. At pagkatapos kong inumin, palagi akong nakakaramdam ng pagkahilo at panghihina. Sinabi ko kay Haran, pero sabi niya, baka side effect lang ng pagbubuntis. October 25. Sinabi ko kay Marikit na ititigil ko na ang pag-inom ng vitamins. Nagalit siya. Masyado siyang mapilit. Sabi niya, para raw ito sa kalusugan ng mga bata. May kakaiba sa mga tingin niya sa akin ngayon. Parang may galit. November 5. Sikreto kong ipinasuri ang isang tableta sa isang kaibigan kong chemist. Hindi ito vitamin. Mayroon itong sangkap na kapag ininom ng matagalan in small doses, ay dahan-dahang sinisira ang kidney at atay. Oh God! Tinatangka ba akong lasunin ni Marikit? November 15. Nanghihina na ako. Alam kong malapit na. Sinubukan kong sabihin kay Haran, pero hindi siya naniniwala. Masyado siyang nagtitiwala kay Marikit. Kung may mangyari sa akin, Haran, mahal ko, mag-ingat ka sa kanya. Huwag na huwag kang magtitiwala. Siya ang ahas sa ating paraiso. Ipinagdarasal ko na sana'y mabasa mo ito balang araw. Alagaan mo ang ating mga anghel. Mahal na mahal ko kayo. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Haran. Ang tablet ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi sakit, hindi aksidente, pagpatay. At ang pumatay sa kanyang asawa ay ang parehong babae na pinaniwalaan niya, ang parehong babae na sumira sa buhay ng isang inosenteng tao. Ang mga pekeng text messages, ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula. Lahat ay nag-flashback sa kanyang isipan. Si Luningning. Inosente siya at siya, sa kanyang kabubulagan, ang nagparusa. Isang ungol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang kumawala sa kanya. Isang ungol ng isang taong nawasak. Gumuho siya sa sahig,
Humahagulgol ng walang tigil. Ang kanyang mga luha ay hindi na para kay Liwayway, kundi para sa sarili niyang katangahan, para sa kanyang nakakabinging pagkakamali. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Kinuha niya ang tablet. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una niyang tinawagan ng hepe ng pulisya, isang malapit na kaibigan. "Chief," sabi niya, ang boses ay garalgal ngunit matatag. "May kailangan akong i-report. Isang murder." Pagkatapos ng tawag, walang sinayang na sandali si Haran. Tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng mansyon, at sumakay sa kanyang kotse. Ang ulan ay muling bumubuhos. Tulad ng gabing pinalayas niya si Luningning, hindi niya alam kung saan siya hahanapin. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Pero isa lang ang alam niya. Kailangan niyang mahanap si Luningning. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit na ito pa ang huling bagay na gagawin niya sa kanyang miserable at nagkasalang buhay. Ipinaharurot niya ang sasakyan sa gitna ng dilim. Isinisigaw ang pangalan nito sa kawalan na para bang maririnig siya nito. "Luningning, patawarin mo ako." Ang paghahanap kay Luningning ay naging isang desperadong misyon para kay Haran. Binalikan niya ang ahensyang pinagkuhanan niya dito, ngunit wala silang maibigay na forwarding address. Nag-iwan lang daw ito ng mensaheng uuwi na ito sa probinsya. Ngunit nang puntahan ng mga tauhan ni Haran ang San Ilog, nalaman nilang hindi ito umuwi doon. Si Luningning ay naglaho na parang bula. Samantala, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Dr. Mariquit Valderrama dahil sa pagpatay kay Liwayway Riego ay gumimbal sa alta sosyedad. Ang ebidensya mula sa talaarawan ni Liwayway ay hindi matatawaran. Ang kasong isinampa ni Haran ay matibay. Ang babaeng naghahasik ng lason ay haharap na sa kanyang paghuhukom. Ngunit para kay Haran, ang hustisya para kay Liwayway ay kalahati lang ng laban. Ang kapatawaran mula kay Luningning ang siyang magiging tunay na kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga linggo. Si Serafina ay unti-unti nang gumagaling, ngunit ang lungkot sa Villa Liwayway ay nanatili. Isang gabi, habang tinitingnan ni Haran ang application form ni Luningning, muli niyang nakita ang pangalan ng character reference nito, Jing Adelaida Cruz. Naalala niyang binanggit ni Liwayway na may pamangkin si Aling Adelaida na tumutulong sa isang maliit na ampunan sa Maynila. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Kinabukasan, ipinahanap niya ang lahat ng ampunan sa syudad. At sa isang maliit, halos nakatagong bahay sa isang tahimik na distrito, isang madre ang kumumpirma. "Ah, si Ning. Oo, nandito siya. Napakabuting bata. Siya ang taga-awit ng mga sanggol dito sa amin." Ang puso ni Haran ay lumundag. Nagmaneho siya papunta roon. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Nang marating niya ang lugar, bahay ampunan ng mga anghel, isang pamilyar na himig ang sumalubong sa kanya mula sa loob. Ang oyayi, dahan-dahan siyang pumasok. At doon, sa isang simpleng silid na puno ng mga kuna, nakita niya si Luningning. Nakaupo ito sa isang tumba-tumba. Karga ang isang sanggol habang kinakantahan ito. Ang kanyang mukha ay mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay meron pa ring parehong kinang. Isang kinang ng dalisay na pagmamahal. Hindi nito napansin ang kanyang pagdating. Natapos na nito ang kanta at marahang hinalikan ng noo ng sanggol bago ito inilapag sa kuna. Sa pagtayo nito at paglingon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang iglap ng gulat ang dumaan sa mukha ni Luningning na agad na palitan ng isang maingat na distansya. Ang sakit ng nakaraan ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang ekspresyon. Si Haran, ang makapangyarihang negosyante, ay hindi makapagsalita. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay naglaho. Sa halip, isang bagay na hindi niya inaasahan ang kanyang ginawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap mismo ni Luningning. Ang isang taong hindi kailanman yumuko sa sinuman
ay ngayon ay nakaluhod sa isang hamak na sahig ng ampunan. Inangat niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Luningning ang kanyang buong kahinaan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang pigil. "Luningning," sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Ang mga salitang yon ay simple, ngunit puno ng bigat ng isang taon ng pighati, isang linggo ng impyerno, at isang buhay ng pagsisisi. Nabulag ako, Luningning. Nabulag ako sa sarili kong sakit. Ikaw, ikaw ang milagro na ipinadala ng Diyos sa akin, pero itinapon ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Pakiusap. Tinitigan lang siya ni Luningning. Walang galit sa mga mata nito. Walang pagkamuhi. Tanging isang malalim na kalungkutan. "Tumayo po kayo, Sir Haran," mahina niyang sabi. "Hindi," umiling si Haran. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako." Lumapit si Luningning. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. "Matagal na po kitang pinatawad, sir. Noong gabing umalis ako, ipinagdasal ko po kayo at ang mga bata." Ang simpleng pagpapatawad na yon, na ibinigay ng walang anumang kondisyon, ang tuluyang bumasag sa natitirang yelo sa puso ni Haran. Humagulgol siya na parang isang bata, at sa pagkakataong yon, sa sahig ng isang ampunan, nagsimula ang kanyang tunay na paghilom. Makalipas ang 2 taon, isang masayang hiyawan ng mga bata ang maririnig mula sa malawak na hardin ng dating Villa Liwayway. Ngunit hindi na yon ang pangalan nito. Sa arko sa may pasukan, isang bagong pangalan ang nakaukit sa kahoy. Tahanang Luningning. 5 malulusog at masasayang bata ang naghahabulan sa damuhan. Sila Rafael, Gabriel, Miguel, Uriel, at ang maliit na si Serafina. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Haran at Luningning. Magkatabing pinapanood ang kanilang mga anak. Ang mga linya ng pighati sa mukha ni Haran ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. Si Luningning naman, sa kanyang simpleng bestida, ay nagliliwanag sa kaligayahan. Isang singsing na may maliit na diamante ang nagniningning sa kanyang daliri. "Mama! Papa!" sigaw ni Serafina. Tumatakbo papalapit sa kanila. May hawak na isang bulaklak. Ngumiti si Luningning at binuhat ang bata. Niyakap ito ni Haran. Ang pamilyang minsan nang winasak ng kasinungalingan at pighati ay muling nabuo. Mas matatag, mas buo. Dahil ito'y itinayo sa pundasyon ng pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Tumingin si Haran kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na masusukat. "Salamat," bulong niya. Ngumiti si Luningning. "Para saan?" "Sa pagtuturo sa akin kung paano muling magmahal." Sa ilalim ng lilim ng puno, sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa bato at mamahaling materyales, kundi isang tahanan na binuo mula sa mga durog na piraso ng nakaraan, pinagtagpitagpi ng himig ng pag-asa at pinatibay ng isang pag-ibig na kasing dalisay at kasing liwanag ng pangalan ni Luningning. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may darating na isang Luningning na magbibigay ng liwanag. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagpapatawad. At ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang puso ng mga taong nagmamahal sa atin ng buo, kahit pa sa kabila ng ating mga pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay may aral kayong napulot na babaunin ninyo sa inyong mga puso. Kung mayroon po kayong mga kwento na nais ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.